Dali, pasok ka na, Mariko. So, ayan, ito na yung first day namin na pupuntahan yung bahay at umalis na yung dating may-ari. So, ayan, diba? Uso ang bigas at asin mo bago pumasok dahil pag bagong bahay mo, bagong lipat, rather. So, ayan, naglapag muna kami dyan. Unang araw namin dito sa aming bagong bahay, maglilinis muna kami. So, eto na nga, dahil nga bagong kaka-turnover lang ito sa amin, nung dating may-ari, pwede na namin siyang linisan at ayusan kasi gusto na rin naming lumipat dito. So, excited nga kami dito eh. Tapos, ayan yung mga susi, kakabigay lang din nila yan sa amin. Kaya eto, tinitignan ko kung saan ba talaga yung mga gagamitin dyan. Kasi ang daming susing binigay. Pero dahil nga sa sobrang excited namin, so hindi na namin maisip kung alin pa nga ba dyan yung mga susing binigay sa amin para dito sa bagong bahay po namin. So ayan, nagdala lang kami ng mga maliliit na gamit para panglinis at sobrang nakakatuwa kahit ang aga-aga niyan. Akit na muna ako kasi maglalagay ako ng kortina sa taas para hindi ako nakikita pag maglilinis. Wala kaya guys. Nasa basket po. Ayan, naglagay nga po pala ako ng mga kortina dyan kasi ayoko naman na nakikita ako ng mga kapitbahay habang naglilinis. O diba, conservative ang lola nyo. Ayan, pati nga rin pala dito sa taas nilagyan ko din kasi alam nyo na, ayoko na nakikita pag naglilinis ako. Iniwan ko muna to. So hanggang ganyan-ganyan muna yung paglilinis namin kasi hindi pa namin kaya magpa-tiles dyan. Kaya ang ginawa lang muna namin dito is tinanggal yung dating linoleum, then pinalitan din po namin siya ng linoleum. Gawa nung linoleum lang muna yung kaya naming ilagay dito sa master's bedroom po namin for the meantime habang nag-iipon muna tayo ng sobrang saya nga namin dito. Kasi nga, finally, makakapaglipat na din kami. At finally, yung rent na nire-rent namin ay magiging sa amin niya. Hindi po lingid sa kaalaman ng iba. Nag-rent din po kami at madami din po kami bahay tinirhan bago pa po kami lumipat sa sarili naming bahay. So ayan, dumating na yung gabi. Pagka-out ko niyan, galing ng work, nagpupunas pa din ako. Kasi gusto ko bago ko ilagay yung linoleum, maayos siya at hindi siya madumi, maalikabok, diba? Lilipat ka na sa sarili mong bahay, magbabayad ka man buwan-buwan, at least alam mo sa sarili mo na sa'yo din siya mapupunta. Sobrang hirap pagka hindi mo sariling bahay. Yung tipong papaalisin ka na lang nila kung kailan nila gusto, or yung tipong hindi mo pwedeng gawin kung ano yung gusto mong gawin sa bahay nila kasi nga hindi nga naman pa kasi sa'yo yung bahay. Habang nag-voice over nga ako dito naaalala ko yung dating pinagdaanan namin noon na kahit bayad pa yung isang buwan namin or bayad pa, mayroon pa kaming deposit sa bahay na yon. Pag sinabi nila na kailangan na nilang i-renovate yung bahay nila, kailangan mo nang umalis, or merong mga kamag-anak na paalisin kanila sa sa tabi nila kasi nga sila yung mas kakampihan ng may-ari, or alam mo yung tipong kahit makiusap ka na wag muna gawa nung wala ka pang nahanap na tirhan kasi hindi naman ganun kadaling maglipat ng bahay, 'di ba? Maglipat pati ng gamit at maghanap ng uupahan kasi panibagong buwan ulit yung pagbabayad mo. So, 3 months ulit yung kailangan mong ilabas para makalipat ka sa bahay. Madami kaming pinagdaanan bago pa kami makalipat dito. May mga bahay na mahirap pakiusapan pag may bata ka. May mga bahay din naman na ayaw nila na madami kayo pag nagre-rent kayo. Kaya sobrang pasalamat namin kay Lord kasi binigay niya to sa amin. To be honest, mga kayamis, ang plano lang naman namin dito ang lupa lang at kubo. Yun na, okay na ako dun. Pero biglang dumating ito at may bahay na. Tapos, okay din naman yung dating may-ari. So, ginrab na rin namin ito. Kasi hindi namin in-expect na ganito yung makukuha naming bahay.
Ayan, nagpatapos na nga din ang paglalagay ko ng linoleum. Ito nga rin pala yung araw na unang pasok ng kapatid ko at pamangkin ko. Siyempre, ang baby love namin dito sa bahay. Medyo nakapag-ayos na rin kami niyan, kaya pwede na rin silang pumunta. At siyempre, hindi man lahat nalinis namin. Kaya, ready naman sila para tumulong. Pero siyempre, mga excited muna sila at tinitignan muna nila bawat sulok ng bahay. So, ayan yung kapatid ko, sobrang natutuwa rin siya. Kasi nga, at happy siya. Kasi nga, finally, excited, umakyat agad talaga. Tinagbahay. Diba? Sobrang excited, nagmakatakbo yung kapatid ko. So, habang nakikita ko siyang ganyan, sobrang tuwa ko din kasi, syempre, yung tuwa niya, mas tuwang-tuwa pa ako. So, blessed to have them. Kinukunan ko nga sila ganyan video nakangiti lang ako, hindi maialis yung ngiti ko sa mukha ko. Naghanap na rin sila ng mga sarili nilang pwesto. So, ito, bababa na ako. Kung makikita nyo, wala pa talagang ayos yun dito sa baba namin. Wala pang tight, wala pang ano, pero gusto na namin siyang tirahan. Gusto na namin maglipat ng mga gamit namin. So, speaking, ayan na yung mga gamit namin. So, sobrang excited namin kasi kahit magulo man yung bahay, gusto namin siyang matirahan kahit papano. So, nakakatuwa lang kasi kung makikita nyo, makalat pa dyan. Kasi nga bagong lipat lang kami at sobrang ini-enjoy namin ang magbahay-bahayan. Charot, hindi ito bahay-bahayan kasi actually bahay na talaga namin siya. At ngayon lang kami bubukod na kaming family. Diyan di mahal na. Siyempre, hindi kami makapaniwala na nandito na rin kami sa aming bahay. So, pasensya na sa pagtaas ko ng damit ko at kitang-kita nyo na yung kaseksihan ko. Charot! Tama na muna tayo ng bulangan. Diba? Pati sa bilag namin. Tuwang-tuwa din siya. Siyempre, kakaroon na daw siya ng sarili niyang kwarto. Kaya sobrang happy niya dyan. Kaya nagkakagulo na kami kasi nga hindi namin mahanap kung asan yung mga ibang gagamitin namin dyan. Gawaan ng kalat-kalat nga at halo-halo ang mga gamit namin dyan. Ganun talaga kasi ilang years ba naman kaming lipat bahay dati. Kaya sanay na kami sa ganyan. So, kung anong hanapin at kakailanganin, sige, diyan ka na lang maghahanap para makita mo yung hinahanap mo. So, ayun, sobrang cute. Saya FYI lang po pala, hindi po ito direct na nabili namin. So, pasalo po ang tawag dito sa bahay na ito. Kasi gusto na rin nilang matulog kasi inamit na nga din sila ng gabi. Kakalinis at kakalipat ng mga ibang gamit namin. May 28 to be exact, na lumipat kami dito. Bagong bahay namin. Bagong bahay for us. Sobrang nakakatuwa lang po, no? Ganito talaga pagka, alam mo na sariling bahay mo na siya. So, hindi mo naiindihin yung pagod, yung puyat ng paglilipat ng bahay at excitement mo lumipat kahit hindi pa ganun kaayos yung bahay nyo. Though wala pa naman talaga kaming pang-ayos dito kasi syempre nga kababayad lang namin ng bahay. Kaya syempre mag-iipon muna ulit, uunti-untiin kumbaga. Pero in time aayusin din naman namin ito. Hindi nga lang ganun kaganda or parang tulad ng ibang bahay na nakikita nyo. Pero basta pwede na siyang tirahan, safe naman at hindi kami uulanin, hindi kami babahain, ganyan na muna yan. Ang importante may sariling bubong tayong nauuwian at napapahingahan pag gusto natin magmuni-muni sa buhay. Masasabi ko na lang talaga thank you Lord for all the blessings. Kasi kung hindi dahil sa'yo, wala kaming ganito ngayon. So, ayun na nga at napagod na ang mga kiddos. So, nauna na silang natulog. Ayan naman ang borders ko. Mga borders So, ganito talaga pagka bagong lipat ka lang. So, dito lang muna tayo. Sama-sama tayo sa isang kwarto at kanya-kanya gagawin. So, ito na nga pala. Nagpa-deliver nga din pala kami ng tiles. So, makikita nyo, meron na dyan yung mga bed. Kasi dyan na rin kami natambay pagtanghali. Nagpa-deliver kami ng tiles kasi yan yung una naming ipapagawa. Dito lang muna sa sala. Kasi nga, wala pang budget. So, uunti-untiin natin.
Pa-deliver kami ng ilang mga ano dito ng tiles kasi pinasukat na nga po pala namin ito. So ilang araw na din po kami dito pero ito pa lang po muna ang aming ipapagawa. Yung tiles namin dito sa sala. Pag magpapagawa din tayo ng bahay dito sa subdivision, may mga papers din po na kailangang gawin. Siyempre, ganun talaga sa subdivision na maraming papers yung aasikasuhin para makapagpatayo ka ng bahay or makapagpaayos ka ng bahay. So, nasa interior po muna kami nagbayad. Ayan po muna yung pinagawa naming papers kasi ito lang po yung kaya namin. Medyo mahal din kasi ang permit ng papaayos ng bahay. Kaya ayan. So, uunti-untiin muna talaga natin ang pagpapagawa ng bahay. Hindi naman kailangan bigla. Tama. So, ayan nga, nakikita nyo yung mga higaan. O, may bigas pa nga kami dyan. O, diba? Isang sakong bigas. Hindi na kami magugutom yan. Takot magutom ba? Yung tiles nga po pala na binili namin, ako po pumili ng kulay niyan. Kasi syempre, pag bahay mo na at ikaw magpapagawa, gusto mo talaga, ang masusunod is yung kulay na gusto mo. So, ayan. Tignan na lang po natin ha, sa susunod na mga video ko kung ano yung itsura ng tiles na binili namin. Hindi ko alam kung kaya ko pa siyang isingit sa susunod na video, yung kung paano kami bumili ng mga tiles at yung namili. Kung nandito pa siya sa cellphone ko kasi napupuno na yung storage ng phone ko kaya minsan nadidelete ko na Pero sila. Pero ganun pa man, gusto ko pa rin i-share sa inyo yung journey ng pagpapagawa ng bahay namin at yung buhay namin. Hanggang sa susunod na vlog. See you in my next vlog. Thank you for watching. Thank you, Lord, for all the blessings and thank you for this, Lord God in heaven.